po ang lahat na pumasok. Tayo ay maghanda na po para sa ating panghapong panambahan. And just a few reminders bago po tayo mag-start. Please switch off or turn or lagay niyo po sa silent mode ang ating mga phones to avoid distractions. Keep our conversations at minimum. Also keep close watch sa atin po mga anak. At meron din po tayo dong stock room or nursery if kailangan. And if you don't have mga health concerns, pwede nyo na pong gamitin ang bathroom ngayon upang tayo ay hindi na po lumabas mamaya as we start our afternoon service. So yun lamang po, and we'll start at 2:30. Again po, magandang hapon po sa ating lahat. At in behalf of PRBC, we welcome all of you po sa ating panambahan ngayong hapon. And before we start, again, may ilang announcement lamang po. We will continue yung ating ministry sa Kaisuyo sa June 19. And ang ating street preaching po ay re-reschedule natin this coming Saturday. Kasi hindi po ito natuloy last Saturday. And then mamaya po, before we partake of the Lord's Supper, there will be membership acceptance of Brother Kiel and Brother Sam. So yun po, lamang po ang ating announcement for this afternoon. Ngayon po, makibukas po kayo sa akin sa Psalm 145. Psalm 145, as we start the afternoon worship service, let us read Psalm 145, verses 8 to 13. Sabi po dito, "The Lord is gracious and merciful, slow to anger and great in loving kindness. The Lord is good to all, and his mercies are over all his works. All your works shall give thanks to you, O Lord, and your godly ones shall bless you. They shall speak of the glory of your kingdom and talk of your power, to make known to the sons of men your mighty acts and the glory of the majesty of your kingdom. Your kingdom is an everlasting kingdom, and your dominion endures throughout all generations." Indeed, God is worthy to be praised and to be exalted even this afternoon. And ito'y dahil sa kung sino siya at sa kanyang mga dakilang gawa. Even in Psalm 148, we read that the whole creation was invoked to praise the Lord. At sa huling verse ng Psalm po na ating binasa, Psalm 145, sabi po doon, "My mouth will speak the praise of the Lord, and all flesh will bless his holy name forever and ever." So let's all rise as we sing our first hymn, "All Creatures of Our God and King."
O aming Panginoong Diyos, tunay na kami nagpapasalamat sa lahat ng inyong dakilang gawa sa aming mga buhay. Kayo ang naglikha sa amin. Salamat din po dahil sa kung sino kayo. Kayo ay isang mahabaging Diyos, isang mapagmahal na Diyos, puno ng pag-ibig, ng biyaya, ng awa sa mga makasalanan na tulad namin. Salamat po sa inyong biyaya even sa pagdala sa amin sa hapong ito. Hinihiling po namin na kami inyong samahan patuloy sa aming panambahan ngayong hapon at ilayo niyo po kami sa anumang distraction na maaaring meron kami sa aming mga isipan at sa aming mga puso. Naway makita namin at magningning sa aming mga isipan at puso ang aming Panginoong Hesukristo. Kami maaresto muli ng kaluwalhatian niya sa aming pakikinig ng inyong salita ngayong hapon. Naway gabayan niyo po ang mga ngaral sa hapong ito at ito'y maging edification din sa mga mananampalataya at maging kaligtasan sa mga wala pa sa aming Panginoong Hesukristo. Hinihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay magsiupo sa ating pangalawang himno, hymn 460. 460. Okay, bukas po kayong lahat sa akin sa Aklat ng Mateo. Kabanata 27, mga talata 1 hanggang 31. Matthew chapter 27, verse 1 hanggang 31. Ganito po ang sabi ng salita ng Diyos.
Kinaumagahan, ang lahat ng mga punong pari at ang matatanda sa bayan ay sama-samang nag-usap laban kay Jesus upang siya'y ipapatay. Siya'y ginapos nila, dinala sa labas at ibinigay nila kay Pilato na gobernador. Verse 3, at si Judas na nagkanulo kay Jesus nang nakitang hinatulan na ito ay nagsisi at isinauli ang 30 pirasong pilak sa mga punong pari at sa matatanda na sinasabi, ako'y nagkasala sa pagkakanulo ko sa dugong walang sala, ngunit sinabi nila, ano iyon sa amin? Ikaw ang bahala diyan. At inihagis niya sa templo ang mga piraso ng pilak at siya'y umalis. Humayo siya at nagbigti. Subalit habang pinupulot ng mga punong pari ang mga piraso ng pilak, nagsabi sila, hindi matuwid na ilagay ang mga ito sa kabangyaman sapagkat dugo ang kapalit ng halagang ito. Pagkatapos mag-usap, ibinili nila ang mga iyon ng bukid ng magpapalayok upang paglibingan ng mga dayuhan. Kaya't ang bukid na iyon ay tinawag na bukid ng dugo hanggang sa araw na ito. Kaya't natupad ang sinabi sa pamamagitan ng propeta Jeremias na sinasabi, at kinuha nila ang 30 pirasong pilak, ang halaga niya na itinuring na halaga ng ilan sa mga anak ng Israel, at ibinigay nila ang mga iyon para sa bukid ng magpapalayok gaya ng iniutos sa akin ng Panginoon. Talata 11, si Jesus ay nakatayo sa harap ng gobernador at tinanong siya ng gobernador, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? At sinabi ni Jesus sa kanya, ikaw ang nagsasabi. Ngunit nang siya'y paratangan ng mga punong pari at ng matatanda, ay hindi siya sumagot ng anuman. At sinabi ni Pilato sa kanya, hindi mo naririnig kung gaano karaming bagay ang kanilang ipinaparatang laban sa iyo. Subalit hindi siya sumagot sa kanya dahil isang salita man lamang na lubhang ikinamangha ng gobernador. Noon sa kapistahan, nakaugalian na ng gobernador napakawalan para sa mga tao ang sinumang bilanggo na kanilang maibigan. Nang panahong iyon ay mayroon silang isang bilanggo na kilala sa kasamaan na tinatawag Jesus Barabas. Kaya't nang sila'y magkatipon ay sinabi ni Pilato sa kanila, sino ang ibig ninyong pakawalan ko sa inyo? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo? Sapagkat nabatid niya na dahil sa inggit ay kanilang ibinigay si Jesus sa kanya. At samantalang nakaupo siya sa luklukan ng paghuhukom, nagpasabi sa kanya ang kanyang asawa, huwag kang makialam sa matuwid na taong iyan, sapagkat sa araw na ito'y labis akong naghirap sa panaginip dahil sa kanya. Subalit hinikayat ng mga punong pari at ng matatanda ang maraming tao na hingin nila si Barabas at patayin naman si Jesus. Sumagot muli ang gobernador at sinabi sa kanila, alin sa dalawa ang ibig ninyong pakawalan ko sa inyo? At sinabi nila, si Barabas. Sinabi sa kanila ni Pilato, at anong gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Sinabi nilang lahat, ipako siya sa krus. At sinabi niya, bakit? Anong kasamaan ang ginawa niya? Ngunit lalo silang nagsigawan na nagsasabi, ipako siya sa krus. Kaya't nang makita ni Pilato na wala siyang magawa, sa halip ay nagsisimula pa nga ang isang malaking gulo, siya'y kumuha ng tubig at naghugas ng kanyang mga kamay sa harap ng mga kamay sa harap ng napakaraming tao na sinasabi, wala akong kasalanan sa dugo ng taong ito, kayo na ang bahala diyan.
At sumagot ang buong bayan at nagsabi, pananagutan namin at ng aming mga anak ang kanyang dugo. Pagkatapos ay pinakawalan niya sa kanila si Barabas, ngunit si Jesus, pagkatapos hagupitin, ay ibinigay upang ipako sa krus. Verse 27, dinala si Jesus ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at tinipon nila ang buong pangkat ng mga kawal sa paligid niya. At siya'y kanilang hinubaran at dinamitan ng isang balabal na pulang-pula. Sila'y gumawa ng isang koronang tinik, ipinatong ito sa kanyang ulo at inilagay sa kanang kamay niya ang isang tambo. Lumuhod sila sa harap niya at siya'y kanilang nilibak na nagsasabi, mabuhay, hari ng mga Hudyo. Siya'y kanilang niluraan, kinuha nila ang tambo at hinampas ang kanyang ulo. Pagkatapos na siya'y libakin, hinubad nila sa kanya ang balabal, isinuot sa kanya ang mga damit niya at kanilang inilabas siya upang ipako sa krus. Sa talatang ito, makikita natin ang mga kaganapan at mga pangyayari bago ipako ang Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Nais ko lamang bigyang pansin kung papaano pinili ng mga taong bayan si Jesus Barabas kapalit ni Kristo. Dito makikita natin sa ating pangkasalukuyan na maraming tao ang pumipili sa peking Kristo o sa peking Diyos, sa mga peking idolo. Ibig bang sabihin ay maraming tao ang pumipili sa kasalanan kaysa pinipili ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi lamang sa tagpong ito nangyari ito, maging ating sa kasalukuyan ito ay nagaganap. Kaya kaibigan, ang malaking tanong, sino ang pinipili mo sa mga oras na ito? Ang kasalanan ba o si Kristo na namatay para sa kasalanan at para sa kapatawaran? Nawa magsisi ka at tumalikod. Tunay na pagsisisi, hindi kagaya ng pagsisisi ni Judas, naway tunay na pagsisisi na may pagpapakumbaba, na lumalapit ka at inaari mong ganap si Kristo bilang Diyos na tagapagligtas. Nalangin tayo. Aming Diyos, lubos pong aming pagpapasalamat sa iyo sa mensahe, sa pagbasa ng kasulatan ngayong hapon. Salamat Panginoon sa leksyon na ito. Salamat dahil nakita po namin muli rito kung paano ang aming tagapagligtas, ang iyong bugtong na anak na si Hesukristo, na bagamat wala siyang kasalanang nagawa sa kanyang talambuhay, never po siyang lumabag sa kasunduan na sa mga utos ng makalupa o maging sa mga utos mo o Diyos. At sa kabila nito ay siya'y pinako sa krus na tila ba siya isang makasalanan, alang-alang po sa amin. Nakita rin po namin dito, O Diyos, si Barabas na bagamat siya ang dapat mamatay, siyang makasalanan, ngunit hindi po siya ang namatay, kundi si Kristong inosente. At salamat Panginoon dahil pagpapaalala ito sa amin ng aming posisyon na kagaya rin ni Barabas, kami dapat ang ipinako sa krus. Kami ang karapat dapat na napagsigawan ng mga tao na ipako sa krus. Ngunit ito'y sinalo ni Hesukristo sa amin dahil sa kanyang dakilang pagmamahal sa mga makasalanan. At nawa o Diyos, itong mensahe ng pag-ibig, kapatawaran at kalayaan mula sa kamatayan na ito ay hindi lang po manatili sa aming mga anak mo, kundi ipangaral din po namin sa mundong ito na matigas ang puso sa iyo at nawa kilusan mo sila at dumating sila sa punto ng kaligtasan at pagkaunawa ng kaligtasan kay Hesukristo. Nagpapasalamat po kami o Diyos sa mga leksyon na to. Nagpapasalamat din kami sa presensya mo na sumama sa amin kaninang umaga. Nawa o Diyos, wag naming sayangin ang mga mensahe na aming narinig mula nung Sunday School, nung scripture reading kaninang umaga, nung sermon kaninang umaga, nung scripture reading ngayon, hanggang sa may rinig po naming sermon. Nawa hindi ito papasok sa isang tenga namin, lalabas sa kabila,
Na paghiwa-hiwalay po namin rito, hindi na po namin maalala. Nawa o Diyos ay nilay-nilayin namin ito at makita ito sa aming mga buhay. Huwag naming sayangin o Diyos ang mga salita mo na naririnig namin at nawa o Diyos ang aming mga anak, ang aming mga kabataan rito, ang aming mga mahal sa buhay, nakasama namin. Huwag din nilang sayangin ang mga panawagan sa Ebanghelyo. Nawa o Diyos tumugon sila rito, lumapit sila sa aming Panginoon, makasumbong rin sila ng kaligtasan gaya namin. Salamat o Diyos sa kalakasan na binigay niyo po sa amin sa nakalipas na 6 na araw mula nung araw ng Lunes hanggang Sabado. Bagamat maulan sa aming lugar, kami sinustain ninyo at narito kami. Binigyan niyo po kami ng maayos na panahon ngayon kung saan kami makakasamba sa iyo. Nawa o Diyos ay makita namin ang araw-araw mong probisyon. Maintindihan namin na bawat piraso ng pagkain, bawat pagpapala na meron kami, maliit man ito o malaki, o Diyos ni isa rito, hindi po kami karapat-dapat. Ngunit binibigay ninyo ito dahil tapat kayo na nagsusustina sa pangangailangan ng inyong mga tao. Nawa o Diyos, mula sa katotohanan ito ay mamuhay kami na lubos ang pagpapasalamat sa iyo at hindi mayabang na nagtitiwala kami sa mga probisyon para sa araw ng bukas na tila ba meron kang utang na loob sa amin. Tanawin namin o Diyos ang kabutihan mo ng merong kababaang loob. Nawa o Diyos, sa aming panambahan ngayong hapon, muli naming makita si Hesus Kristo. Makita namin si Hesus Kristo na bugtong na anak na namatay at muling nabuhay muli, ang aming Mesyas, ang tagapagdala ng kapayapaan at kaligtasan sa amin. Nais po naming marinig si Kristo sa oras na ito. Nais namin siyang makita. Nais po namin siyang makadaupang palad. At nawa magtapos ang araw na ito na masasabi namin sa kanya-kanya naming sarili na lumakad kaming kasama si Kristo sa araw na ito dahil narito siya sa aming kalagitnaan. Nawa maranasan namin ito ngayon sa iyong iglesia, O Diyos. Bagabagin niyo po kami sa mga kasalanang tinatago namin sa aming mga puso. Ituwid niyo po kami. Bigyan niyo po ng kalakasan ng mga kapatiran na dumadanas ng mga samut-saring kabigatan at kalungkutan. Hindi po namin batid, O Diyos, ang puso ng isa't isa. Ikaw po, O Diyos, ang Diyos na sumisiyasat ng kalagayan, kaisipan at puso ng isa't isa. Nawa, O Diyos, sa oras na ito, sa presensya mo, iibsan niyo po, Panginoon, ang mga pagsubok na aming daladala. Tinataas din namin sa iyo, O Diyos, ang aming mga kapatiran na nagkaroon ng maraming rason sa mga nakalipas na araw para mag-celebrate, kagaya ng naging wedding anniversaries ng aming mga kapatid, si Sister Bridget at si Brother Jeremiah. Salamat din, O Diyos, sa naganap na celebration ng birthday ni Brother Harry and ni Sister Flor. Pagpalain niyo po, Panginoon, nawa ang pagsasama ng mga mag-asawang ito at patuloy niyo po silang gamitin sa iyong ubasan. Napapasalamat din po kami, Panginoon, sa mga kaarawan na aming sineselebrate, ang kaarawan ni Sister Janiel sa araw na ito. Sa mga susunod na araw, magse-celebrate mo ng birthday si Baby Toby, si Sister Eileen, si Brother Lawrence. Salamat, O Diyos, sa biyaya na ito. Salamat sa taon na dinagdag mo sa buhay ng aming mga kapatid. Nawa lalong lumalim ang kanilang pananampalataya, lalo po silang puspusin ng iyong espiritu, gabayan niyo po sila at lalo silang maging pagpapala sa iyong iglesia. Salamat, Panginoon, sa mga bagay na ito. Pinagpapasalamat namin ito sa iyo at dalangin po namin na sa oras ngayong hapon na ito, tanggalin po ninyo sa amin, O Diyos, ang spirito ng kaantukan, ng spirito, Panginoon, ng nalilipad ng aming isip at kawalan ng focus. O Diyos, malibang lingapin mo kami ng presensya mo ngayon. Napaka-bland at napaka-boring ng aming gathering ngayong hapon. Espiritu po ninyo, O Diyos, ang magbibigay kaibahan sa lahat ng ito. Kaya dalangin namin na manguna ka sa oras na ito. Sa iyo kami nananampalataya, sa iyo po kami nakatingin. Alang-alang sa ngalan ng iyong anak na si Hesus Kristo. Amen. Tayo po yung magsitayo. At maaari na po nating ibigay ating mga tithes and offerings as we sing hymn 678.
Sa isa pong episode ng Ben Shapiro Show, kung hindi po ninyo alam yung Ben Shapiro Show, isa po ito segment ah, na tampokang kilala na political head na si Ben Shapiro na isang Orthodox Jew. At sa isa po sa episode ng Ben Shapiro Show, naimbitahan niya po rito si Dr. Jordan Peterson. Isa pong kilalang um, clinical psychologist. At tinanong po siya directly ni Dr. Jordan Peterson, tinanong siya about the identity of the Messiah. At yung response po ni Ben Shapiro was consistent with the mainstream Jewish expectation. Inaffirm po niya that Jesus is not the Messiah. Yun po ang affirmation ni Ben Shapiro, being an Orthodox Jew, hindi sila naniniwala na si Heso Kristo ang Mesias. He said that there's no necessity for a Messiah to die for the sins of Israel. Sinabi niya rin dito na according daw sa Torah at sa Talmudic writings, yung Messiah na hinihintay po ng mga Israelita, hindi po kailangan na maging divine. Hindi siya kailangan maging God incarnate, hindi rin kailangan na maging sinless yung kanilang Messiah na hinihintay. It could be anyone. Pagbiro pa sinabi ni Ben Shapiro na pwedeng siya daw yung Messiah. Sabi niya, even he himself could potentially be the Messiah na hinihintay ng Israel. The Messiah is understood as a political leader who will bring order and peace to all people across all nations. Ang view po ng mga Orthodox Jew, yung Messiah po na hinihintay ng Israel ay isang gaya ni David. Nung panahon ni David, Israel po yung tinuturing na superpower. Sila yung pinakamalakas na bansa. Pagdating sa lahat ng bagay, sila ang pinakamayaman. At ang paniniwala nila, pagdating po ng Mesyas, mauulit ang posisyon na ito ng Israel. Meron silang Mesyas na pagkakaisahin ng buong mundo, maghahari siya at ang Israel magiging pinakamalakas na bansa. So hindi kailangan God incarnate ang kanilang Mesyas, kailangan siyang maging isang matibay na political leader. Yun po ang sagot ni Ben Shapiro at consistent yan sa view ng mga Eastern Orthodox o mga Orthodox na Hudyo. So ito pong response na to ni Ben Shapiro reflects the belief of the Jewish system. And the saddest part is, until now, naghihintay pa rin sila ng Messiah na darating. But we who follow Christ are blessed dahil hindi po natin kailangang maghintay pa ng isang Mesyas dahil alam natin na dumating na siya mahigit 2,000 taon ang nakakalipas. At ito po exactly yung pinangaral ni Pedro rather, dun sa pinakaunang Christian sermon ever preached, recorded in Acts 2. So inaanyayahan ko po kayo na makibuklat sa Book of Acts, chapter 2. Pag-aralan po natin yung verse 22 to 23. Acts chapter 2, verses 22 to 23. This is Peter speaking. This is the word of the Lord. Men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man attested to you by God with mighty works and wonders and signs that God did through him in your midst, as you yourselves know. This Jesus, delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God, you crucified and killed by the hands of lawless men. Ito po ang salita ng Panginoon, saglit tayong manalangin. O Diyos, hinihingi po namin ang presensya mo ngayong hapon sa pag-aaral namin ng iyong salita. Nawa makita namin si Jesus na Mesyas na iyong pinadala para sa aming kaligtasan. Bigyan niyo po kami ng kakayanan na marinig ang salita mo clearly and attentively. By your grace, in the name of your Son. Amen. Kung naalala po natin mga kapatid, dito sa serye natin sa pag-aaral ng aklat ng mga gawa ng mga apostol, doon po sa Acts chapter 1, sa verse 4, maalala natin, inatasan ni Heso Kristo ang mga Israelita na manatili muna sa Jerusalem. Nung nabuhay muli si Jesus, nagpakita siya sa mga apostol at sa kanyang mga disipulo at inatasan sila na huwag munang umalis ng Jerusalem. At ano pong rason sa utos na iyan? Dahil pangako ni Heso Kristo sa Acts chapter 1 verse 8 that they shall receive power when the Holy Spirit comes. Ito ang pangako ni Heso Kristo. Kailangan nilang manatili sa Jerusalem dahil kailangan nilang hintayin ng banal na spirito at pagdating ng banal na spirito, ito ang magbibigay sa kanila ng kapangyarihan para maging
witnesses of Christ. At ito po ang naging komisyon sa kanila ni Hesukristo. At ayun nga rin ang ginawa nila. Hindi sila umalis, hindi sila pumunta sa anuman lugar. Sila'y nanatili mismo sa Jerusalem. At kagaya ng pinangako ni Hesukristo, nabababa ang banal na espiritu at bibigyan sila ng kapangyarihan. Ganun nga ang nangyari sa subaybayan natin sa ating pag-aaral. Dumating ang araw ng Pentecost. Ito'y 50 days after ng Passover. 50 days ang nakalipas mula ng namatay si Hesukristo sa krus. At kung naalala natin, probably 200 to 300,000 na mga Hudyo ang nagkakatipon dito sa Jerusalem para i-celebrate itong Feast of Thanksgiving or the Feast of the Pentecost. At ang nangyari, nakarinig sila ng malakas na tunog mula sa langit na parang tunog ng mighty rushing wind. Nakita natin doon na yung mga disipulo ni Hesukristo, biglang may lumabas na apoy na dila sa kanilang mga ulo at nagsimula silang magsalita na iba't ibang lengguwahe na hindi nila alam. Nagpapatotoo sila sa mga mabubuting gawa ng ating Panginoong Diyos. So ito po yung nangyayari sa araw ng Pentecost. At kung naaalala natin 2 Lord's Days ago, pinag-aralan natin yung first Christian sermon ever preached. Si Pedro po yung nangaral nito at nakita natin na kinote niya yung prophecy ni Prophet Joel. Pinatunayan niya sa mga Israelita sa araw ng Pentecost na hindi po lasing yung mga disipulo, kundi ang nakikita nila ay manifestation ng prophecy doon sa Joel chapter 2. Kung naaalala natin, sinabi doon ni Pedro, ibig sabihin niya doon sa kanyang pag-quote ng prophecy ni Prophet Joel na nung nakalipas sa Old Testament, promise na ito, and in the future, makikita natin yung the day of the Lord coming with signs and wonders, the moon turning into blood, fire, and smoke. Pero in the present, sinabi niya sa verse 21 ng Acts chapter 2, ito po yung sinabi ni Pedro quoting Prophet Joel, "And it shall come to pass that everyone who calls upon the name of the Lord shall be saved." Ito po ang panawagan ni Propeta Joel sa Lumang Tipan. Ito pa rin ang panawagan ni Apostol Pedro hanggang ngayon sa Bagong Tipan. At ayun po yung introduction nung kanyang sermon. Kung napapansin po ninyo, yung aking style ng pangangaral o ng aking sermon style, kadalasan meron akong introduction, di ba, para makuha ko yung atensyon ng nakikinig sa akin. Kailangan makapagbigay ako ng introduction na catchy nang sa ganun madraw ko yung attention ng aking hearer sa body of the text. Ganun din po yung ginawa ni Pedro rito. Yung pag-quote po niya ng Joel chapter 2, introduction pa lang po yun. Kaya yun yung pinag-aralan natin last time. First Christian sermon, the introduction. Ngayon, ang pag-aaralan natin, yung mismong body. Nandito na tayo sa katawan ng sermon ni Pedro. And kagaya ng isang typical na sermon, meron siyang introduction. So, ibig sabihin, itong mga susunod na serye ng ating pag-aaral, nandito na yung punches, nandito na yung bigat, yung suntok ng kanyang sermon, makikita natin sa mga susunod na talata, verses 22 onwards. And dito po sa body of the sermon ni Peter, the first Christian sermon ever preached, we will see his main assertion. Ibibigay po dito ni Pedro yung pinakapunto niya sa kanyang pangangaral. Alam po ba ninyo mga kapatid yung syllogism na tinatawag? Yung syllogism po, isa po itong logical reasoning para mag-come up ka sa isang logical conclusion. Halimbawa ng isang syllogism, ganito. Si Juan ay mahilig sa mga maaasim na prutas. That's premise 1. So that's premise 1. Si Juan ay mahilig sa maaasim na prutas. Premise 2. Ang strawberry ay maasim na prutas. So conclusion, third line ng syllogism. Kung si Juan ay mahilig sa maasim na prutas, premise 1, and premise 2, ang strawberry ay maasim na prutas, what's the conclusion? Si Juan ay kumakain ng strawberry, right? Logical ba yung conclusion na yon? Yes. Kasi na-derive siya sa dalawang premise na valid. Sa syllogism, isa lang ang maging invalid na premise, either premise 1 or premise 2, you won't come up with a logical conclusion. In order to come up with a logical conclusion, dapat yung premise 1 and premise 2 are valid. Dahil valid yung premise 1 and premise 2, pwede tayong mag-come up sa logical conclusion na mahilig si Juan sa strawberry. Mga kapatid, yung argument po ni Peter dito sa body of the sermon, tila ba gumagamit siya ng syllogism. So here's the premise 1 of Peter.
Premise 1 ni Peter, God promised that the prophecy in Joel 2 would be fulfilled at the coming of the Messiah. That's premise 1. Napag-aralan natin nung nakaraan yan. So premise 1, pangako ni Yahweh doon sa Joel 2 na mangyayari, mafufulfill ang Joel 2 pag dumating ang Messiah. Okay. So dito na tayo sa premise 2. Premise 2, the prophecy of Joel 2 is now being fulfilled. Yan yung nakita natin sa introduction ni Peter. Pino-point out niya na yung speaking in tongues na nakikita nila, yung mighty rushing wind, yung tunog na yon, yung tongues of fire, yung speaking in tongues, lahat yun ay manifestation ng fulfillment ng Joel 2. Therefore, ano madederive natin? Kung ang premise 1, again, if the premise 1 is, God promised na mag-fulfill ang Joel 2 pagdating ng Messiah, premise 2, nangyayari na ngayon yung prophecy ng Joel 2, the logical conclusion is, the Messiah has already come in our midst. Since promised na mangyayari ang Joel 2 pagdating ng Messiah, and the fact that nangyayari ngayon yung mga pinangako sa Joel 2, the logical conclusion is narito na ang Mesias. Hindi na nila kailangang maghintay. Narito na si Mashiach na hinihintay mula dun sa Old Testament. At mula po dito sa syllogistic thought flow na ito na ginamit ni Peter, Peter then built his argument based on this conclusion. Since the Messiah has already come, then who could he be? Sino kaya siya kung narito na si Mesias? At binigay ni Pedro tahasan sa pasimula ng kanyang sermon kung sino ito. Ito'y mismong si Hesukristo na Nazareno. At ayan po ang mensahe na nais kong ibigay sa ating lahat. Christ is the Messiah and you must believe in Him now. Christ is the Messiah and you must believe in Him now. Si Hesukristo ang Mesias at dapat mo na siyang sampalatayanan ngayon. But how did Peter prove before all the Jews that Christ is indeed the Messiah? Ano nga ba yung mga naging paraan, yung mga proofs, mga evidences ni Pedro para patunayan sa audience ng Pentecost na si Kristo mismo yung Messiah na kanilang hinihintay? Actually, meron pong 4 na piniresentang proof or evidence si Pedro. His miracles, his murder, his resurrection, and his ascension. Hindi po kaya ng oras nating tapusin yung 4 na pruweba na yan. Ang kaya lang natin sigurong pag-aralan ngayong hapon, yung unang 2, Lord be willing, next Lord's Day pag-aralan natin yung 2 pa niyang evidence. But his first argument is, here's the first point, argument number 1 ni Peter, why Jesus is the Messiah, His performed miracles. His performed miracles. Yung mga himala daw po na ginawa ni Hesukristo nung lumalakad pa siya dito sa mundo, yun po ang pruweba na siya yung Messiah na kanilang hinihintay. Pansinin natin, doon sa verse 21, balik tayo sa verse 21, di ba sinabi doon ni Peter, quoting Joel, it shall come to pass that everyone who calls upon the name of the Lord will be saved. Sa konteksto po ng Joel chapter 2, yung Lord na tinutukoy doon ay yung Mesayang parating. At sinasabi ni Pedro, tumawag na tayo sa pangalan ng Lord na ito, ng Messiah na ito, dahil narito na siya. So pagdating natin ng verse 22, in-explain niya anong pangalan ng Messiah. Verse 22, sabi niya, Men of Israel, yung mga audience ng Pentecost, sinabi niya, Men of Israel, hear these words. Ito na yung pangalan ng Mesias, ibabagsak na ni Pedro. Sabi niya, Jesus of Nazareth. Malinaw? Yung Lord, yung Mesias, na sinasabi niya sa verse 21 na dapat sampalatayanan ngayon, by verse 22, sinabi niya kung sino, it is Jesus of Nazareth. Imagine nyo yung utter shock sa mga audience nung Pentecost, nung binagsak ni Pedro, parang mic drop moment niya, nang kanyang sabihin na itong Mesias na inihintay is Jesus of Nazareth. Paano nila kayang paniwalaan ito? What do you mean Jesus, Peter? What do you mean He is the Messiah? Hindi ba itong Jesus na ito 50 days ago, yan yung pinatay namin? Tapos sasabihin mo, yan yung Messiah? The great political leader that will unite the whole world, that will rule with righteousness. Paano siya? Paano si Kristo 50 days ago? Minurder namin yan Paano yan ang naging Messiah? Kaya ganun po kabigat itong statement na to ni Peter.
na itong humble, itong lowly Jesus Christ na pinatay ng mga Hudyo na ito, ang proclamation ni Peter, siya mismo yung promised king after David, that he is the bringer of salvation. Siya yung spirit-filled deliverer. Siya yung mag-unite ng buong mga bansa. Siya yung conqueror ng world. Siya yung Mesias kung saan lahat ng tuhod ay luluhod. Pansinin ninyo, hindi sinabi ni Peter na Jesus of Israel. Hindi niya sinabing Jesus of Bethlehem. Ano sinabi niya? Jesus of Nazareth. Sa tingin ninyo, anong punto ni Pedro? Bakit kinabit niya yung Nazareth? Marami naman pwedeng tawag kay Jesus eh. Jesus Christ. Bakit hindi niya sinabing ganun? Bakit specifically, ginamit ni Peter yung term na Jesus of Nazareth? Kasi mga kapatid, gustong gawin ni Peter na absurd yung statement na ito. Hindi lamang si Jesus yung Mesias, etong Jesus na to, yung Jesus Nazareno. Wala pong Hudyo na naniniwala na anything good can come out of Nazareth. Para sa kanila, lahat ng lumabas mula sa Nazareth, bulok, walang silbi, walang kwenta. Tapos ginamit ni Peter yung argument na itong Mesias na to is Jesus, not only Jesus, but Jesus of Nazareth. Tandaan ninyo, nung pinako si Jesus sa krus, ano yung nakalagay sa ulunan niya? Jesus of Nazareth, King of the Jews. Ayun ang nilagay sa ulo ni Jesus as a mocking way para i-mock yung kanyang claim na siya ang hari ng mga hari. So imagine the utter shock ng mga audience ng Pentecost nung sinabi ni Peter that the Messiah is Jesus of Nazareth. Imagine how angry the Jews got. Pero hindi lang yun, sinabi niya, Jesus of Nazareth, verse 22 pa rin, a man attested by God. So si Jesus of Nazareth daw is a man attested by God. Ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin po niyan, si Kristo po, He didn't come in His own accord. Hindi po siya nabuhay, namatay at bumangon muli mula sa kanyang sarili. Siya'y pinatotohanan mismo ng Diyos Ama. Kung naalala po natin, si Nicodemo sa John 3, lumapit siya kay Hesukristo, hindi po ba? Nagtatago si Nicodemo at baka makita siya ng mga kapwa niya Pharisee, lumapit siya kay Hesukristo para kausapin. Anong sinabi ni Nicodemo kay Jesus? Sa verse 2 ng John 3. Sabi niya, Rabbi, we know that you are a teacher come from God, for no one can do these things. Mismong si Nicodemo na Pariseo alam na hindi kayang gawin ni Jesus yung mga himalang ginagawa niya, malibang galing siya sa Diyos. Because Jesus indeed, Jesus of Nazareth, is a man attested by God. Yun din ang sinabi sa John 5:36. Sabi ni Hesukristo mismo, His testimony patungkol sa kanyang sarili, for the works that the Father has given me, bear witness about me that the Father has sent me. Ito po ang testimony ni Kristo Jesus. Na hindi po siya lumalakad sa kanyang sarili, siya'y pinatotohanan ng Diyos Ama. Ano pang sinabi ni Hesukristo nung nakausap niya yung babaeng Samaritana? Nung matapos sila mag-usap, inalok siya ng pagkain ng mga apostol. Anong sinabi ni Hesukristo? Ang pagkain ko'y sundin ng kalooban ng aking Ama. Hindi po kumilos si Hesukristo sa kanyang sarili, hiwalay sa kalooban ng kanyang Ama. He is a man attested by God. Pero hindi lamang yun, sinabi ni Peter, Jesus of Nazareth, a man attested by God with mighty works and wonders and signs. Meron pong 3 Greek word na ginamit. Iba-iba po, hindi po sinabing miracles lang. Sinabi, with mighty works, wonders, and signs. Napakadami pong himalang ginawa ni Hesukristo. Mga kapatid, 2 lang po ang logical na conclusion kung paano nagawa ni Jesus lahat ng himala niya. It's either attested siya by God, kagaya ng testimony ni Peter, or he is attested by Satan. Mamili kayo. Kung attested siya by Satan, paano niya nagawang mapalayas yung mga demonyo? Pinapalayas niya yung kampon niya? So the only logical conclusion is, he is indeed a man attested by God. Tignan natin yung mga himalang ginawa ni Jesus nung siya'y nabubuhay pa. Meron siyang mga ginawang himalang pagpapagaling, healing miracles. He healed the leper, the centurion's servant.
Peter's mother-in-law. Pinagaling niya yung mga maraming may sakit at demon-possessed sa Matthew chapter 8. Yung paralitiko na binaba mula sa bubungan ng kanyang mga kaibigan, pinagaling niya rin pinalakad. Pinagaling niya yung woman with the issue of blood, yung babaeng dinudugo. Pinagaling niya sa Matthew chapter 9 yung 2 bulag. The mute demoniac, the man with the withered hand, the deaf and mute man, the blind man at Bethsaida, a man born blind sa John 9, the woman bent over sa Luke 13, yung lalaki na merong dropsy sa Luke 14, pinagaling niya yung 10 ketongin sa Luke 17, pinagaling niya ang bulag na si Bartimeus, maging si Malchus, yung sundalong pinutulan ni Pedro ng tenga, hindi ba't binalik iyon ni Hesukristo? Patungkol naman sa kanyang mga himala ng pagpapalayas ng demonyo, naalala natin yung lalaki sa sinagoga na merong unclean spirit within him. Pinalayas ito ni Jesus. Ang Gerasene demoniac, ang Canaanite woman's daughter, boy with an unclean spirit, at marami pang mga unnamed deliverances as recorded sa Luke 13. Maging sa himala sa kalikasan, ito'y pinakita ni Hesukristo, yung kanyang unang himala, turning water into wine doon sa kasalan sa Cana, the calming of the storm sa Matthew 8, kung paano siyang naglakad sa tubig sa Matthew 14, pagpapakain niya ng 5,000 doon sa Matthew 14, at naulit na naman, pagpapakain ng 4,000 naman sa Matthew 15, at yung pag-wither ng fig tree sa Matthew 21. Naalala din natin yung kamanghamanghang himala na ginawa ni Jesus nang kanyang binuhay ang patay. Binuhay niya ang daughter ni Jairus, the widow's son at Nain. At lalong-lalo si Lazarus sa John 11, ang kanyang matalik na kaibigan ay binangon niya mula sa kamatayan. Meron din siyang mga iba pang supernatural signs. Kung naaalala natin, yung coin from the fish's mouth na kinuha niya bilang kanilang tax, the miraculous catch of fish, kasama si Pedro sa Luke chapter 5, yung kanyang pagpapagaling at a distance of official's son, at yung kanyang second miraculous catch of fish. Meron din siyang himalang pinerform even nung nabuhay siya mula sa mga patay. Yung mismong pagkabuhay ni Hesukristo, ito ang pinakadakilang himala na kanyang nagawa. Yung kanyang pagpapakita sa mga disipulo hanggang sa kanyang pagbalik sa Diyos, His ascension. At hindi pa dito natin binabanggit sa napakahabang listahan na ito, hindi pa natin dito binabanggit lahat ng propesiyang tinupad ni Hesukristo. Napakaraming himala ang ginawa ni Hesukristo para isa-isahin natin ngayong hapon. Hindi ito pwedeng magawa ng isang tao na binibigyang kapangyarihan lang ni Satanas. He is a man attested by God with many works and wonders and signs. Nagpatuloy si Pedro, sinabi niya, that God did through him in your midst. Ibig sabihin po ni Pedro, na itong mga himala na ginawa ni Hesukristo, hindi niya po ginawa sa sarili niya, not only attested siya by God, kundi yung kapangyarihan para gawin itong himala na ito ay mismong galing po sa Diyos. Lahat ito'y ginawa ng Diyos. Ito'y sampal sa pagmumukha ni Pedro sa lahat ng mga Hudyo, na itong ginawa ni Hesukristo ay gawa po ng Ama. At kung kinikilala niyo si Ama, kikilalanin niyo ang gawa na ito ni Hesukristo. Hindi naman pwedeng sabihin ninyo na itong mga ginawa ni Hesukristo ay pwede sa isang taong inaalihan lang ng demonyo. Tignan niyo yung last phrase sa verse 22 na nilagay ni Peter. Sinabi niya, that God did through him in your midst as you yourselves know. Alam ninyo ito. Itong sinasabi ni Pedro. Nakita ninyo itong si Hesukristo na Nazareno na pinatunayan ng Diyos Ama sa pamamagitan ng mga maraming tanda na ginawa niya sa kalagitnaan ninyo. At alam nyo ito, nakita nyo ito, hindi kayo ignorante. Hindi kayo pwedeng tumayo sa harapan ng Diyos balang araw at sabihin na hindi ninyo alam. Nakita ninyo ang mga gawa na ito. Ito po ang punto ni Pedro. Hindi kayo blind and stupid. You know this full well. Hindi po sila innocent dahil clear-cut ang mga evidences na pinakita ni Christ that He is the Messiah. He was attested by God. Therefore, their rejection of Messiah was really a product of their deliberate, willful rejection of Him. Never lack of proof. Hindi po sila nagkulang sa mga ebidensya.
kung tinanggihan nila si Hesus Kristo, kung pinapatay nila si Hesus Kristo, and they really did, hindi po yun dahil kulang sila ng patotoo. Kundi dahil sa kabila ng mga patotoo, pinili nilang makasalanan nilang puso. Anong sinabi ni Jesus sa John 8:43 to 45? Kausap ni Jesus dito yung mga Pariseyo. Sinabi niya, "Why don't you not understand what I say? It is because you cannot bear to hear my word. You are of your father, the devil, and your will is to do your father's desires. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth, because there is no truth in him. When he lies, he speaks out of his own character, for he is a liar and the father of lies. But because I tell you the truth, you do not believe me." Ito pong sinabi ni Jesus sa mga Pariseyo. At ito rin ang sinasabi ni Pedro sa mga Hudyo. Sinalita ng Diyos at pinakita ni Jesus ang katotohanan. Siya mismo ang katotohanan. Pero hindi nila pinaniwalaan si Jesus. Bakit? Pagkat sila'y sa demonyo, ang kanilang amay si Satanas. At ang nais si Satanas ang kanilang sinusunod. Siya'y sinungaling mula nung simula. Kaya nais din ng mga Hudyo na ito na magpatuloy sa kasinungalingan. Dahil ang ama nila ay ang ama ng kasinungalingan. So ang punto natin dito mga kapatid, the miracles performed by Christ is proof that He is the Messiah. Ito po ang unang argument ni Peter, his first evidence that Jesus is indeed the Messiah because He was accompanied by countless miracles nung siya'y nabubuhay pa sa mundo. Ang hamon sa atin mga kapatid, will we, like the nascent church, acknowledge this truth? O maging kagaya tayo ng mga Hudyo nung panahon ni Pedro, that deliberately choosing to reject Christ despite the abundance of proofs. Naalala ko po si Dr. John Lennox, isang professor sa Harvard. Meron siyang kadebate ng isang atheist. Hinamon siya ng isang atheist. Sabi ng atheist sa kanya, "Ipakita mo sa akin yung Diyos mo ngayon. Ngayon mismo, pakita mo dito. Tawagin mo siya. Dapat lumitaw siya dito. Pag nagawa mo yan, maniniwala ako sa Diyos mo." Sabi ni Dr. John Lennox, "Even if I show God to you, you do not have eyes to see Him." Sinabi ni Dr. John Lennox, kahit magpakita pa si Yahweh ngayon sa harapan mo, wala kang mata para makita siya. Ganito mismo ang disposisyon ng mga Hudyo ng panahon ni Pedro nung pinapangaral niya ito. Alam nyo ito ang patunay, malinaw sa inyo, pero dahil bulag kayo, namumuhay kayo sa kadiliman, hindi ninyo nakita na si Jesus ang Mesiyas. Hindi lang yun ang kanyang argument. Second argument ni Peter, why Jesus is the Messiah, hindi lang po sa kanyang performed miracles but also His preordained murder. Argument number 2, why Jesus is the Messiah, His preordained murder. Tignan po natin yung verse 23 para sa ating point number 2. Sabi ni Pedro, verse 23, sinabi niya, "This Jesus delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God." Bigyan po natin ng diin ito. So sinabi niya itong si Jesus of Nazareth, a man attested by God by many wonders, signs, and miracles. Itong si Hesus Kristo na ito, He was delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God. Siguro, nung sinabi ito ni Pedro, naguluhan na naman yung mga Hudyo. Una, sa kanila, blasphemy na nung sinabi ni Pedro na si Jesus, Jesus of Nazareth, yung Mesiyas, lalo sigurong nagulumihanan itong mga Hudyo na ito nung binanggit ni Pedro na si Kristo daw was delivered up, binigay, according to the definite plan and foreknowledge of God. Siguro tinatanong nila sa kanilang sarili na kung si Hesus Kristo ang Mesiyas, what a pitiful Messiah He is. Kaawa-awang Mesiyas pala siya kung siya ang Mesiyas. Bakit? Nagawa namin siyang patayin . Ang Mesiyas sa kanilang isip ay isang makapangyarihang hari, isang hindi kayang patayin ng ganun-ganun lang kagaya ni David. Tandaan natin si Saulo, ilang beses sinubukang patayin ni David. Si David nanguna ng mga hukbo, kalaban ng mga Pilisteo, laging nagtatagumpay, isang matibay at malakas na mandirigma. Ganito ang imahe nila ng Mesiyas na parating. At kung si Jesus ang Mesiyas, napaka-kaawa-awa, napaka-pitiful na Messiah nito, pagkat napatay namin siya. At ito ang reason kung ba't binanggit ito ni Pedro, dahil nais niyang patahimikin ang kahambugan ng mga Hudyo. Ang punto ni Pedro, not so fast. This was all God's orchestration.
Kung iniisip ninyo na pitiful si Jesus dahil napatay nyo siya, kung siya ang Mesias, kaawa-awang Mesias siya at ganun lang pala siya kadaling patayin, nagkakamali kayo. Hindi siya namatay kasi napatay ninyo siya, ganun-ganun na lang. Plano ito ng Diyos. Diyos ang kumatha nito. Yun po ang punto ni Pedro sa talata 23. Tandaan natin sa Isaiah 53 verse 10. Anong sinabi ni Isaiah? Yet it was the will of the Lord to crush him. Si Kristo yung tinutukoy dito, the suffering servant. Yes, yet it was the will of the Lord to crush him. He has put him to grief. Mula pa po Old Testament, prophesied na nakalooban ng Diyos yung kamatayan ni Hesus Kristo. Hindi po ito kalooban lang ni Pilato, kagaya ng binasa natin kanina sa scripture reading. Hindi ito kalooban lang ng mga leader ng sinagoga. Hindi po, kalooban po ito ng Diyos. Ginamit lang yung mga Hudyo. Ito po'y plano ng Diyos. Pag binasa natin sa Aklat ng Pahayag, sa Revelations chapter 13 verse 8, ano pong sinabi dito? The Lamb who was slain from the foundation of the world. Kailan daw pinatay ang Lamb? The Lamb of God? Kailan daw siya pinatay? From the foundation of the world. Wala pang Genesis 1:1, mga kapatid. Wala pang in the beginning. Planado na ito ng Diyos na darating si Jesucristo, siya ang kordero ng Diyos, na papatayin bilang kapatawaran ng kasalanan ng kanyang mga tao. Hindi ito aksidente. Kung inaakala nilang gawa ng mga kamay nila ito, pinahiya sila ni Pedro. Sinabi ni Pedro na ito'y plano ng Diyos. Ito rin ang sinabi ni Pablo sa 2 Timothy chapter 1 verse 9. 2 Timothy chapter 1 verse 9, si Kristo daw who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ before the world began. Lahat ng ito, mga kapatid, patungkol kay Kristo at mismong si Jesucristo, ibinigay na po sa atin ng Diyos